Mga bagay na hindi mo pa alam about sa ihi ng daga. Una, hindi mo kailangang makakita ng daga para mahawa. Kahit tuyo na ang ihi ng daga sa lupa, putik o baha, pwede ka pa rin mahawa ng leptospirosis. Bakit? Dahil ang bakterya na Leptospira o yung sanhi ng leptospirosis ay matagal mamatay sa basa o malamig na lugar gaya ng putik, baha, kanal at basang sahig. Number 2, pwedeng pumasok sa balat kahit walang sugat. Ang bakterya na ito ay sobrang liit, microscopic level. Kaya kahit wala kang malaking sugat, pwede pa rin siyang pumasok sa katawan mo sa pamamagitan ng, una, maliliit na gasgas na hindi mo namamalayan. Pangalawa, bitak sa balat dahil sa pagkababad sa tubig. Pangatlo, bukas na pores, lalo na kung nangungulubot na ang balat mo sa baha. Pangatlo, hindi lang daga ang may leptosbacteria. Pwede ring manggaling sa ihi ng iba pang hayop, kagaya ng baboy, baka, aso at pusa. Pang-apat, mas mataas ang risk ng leptospirosis tuwing tag-ulan dahil nga tumatagal ang bakterya sa malamig at maulang panahon. Pang-lima, pwedeng madelay ang sintomas. Hindi agad-agad nararamdaman. Minsan, 5 hanggang 14 days bago lumabas yung sintomas kaya akala mo okay ka lang. Pang-anim, ang pwede mo lang maging depensa laban sa leptospirosis ay maagang lunas at umiwas sa baha. May bakuna sa leptospirosis pero para lang sa hayop, wala pang para sa tao. Panghuli, kapag hindi nagamot ang leptospirosis ay posibleng mauwi sa kidney failure, internal bleeding at death. So paano nga ba makakaiwas? Una, iwasan natin lumusong sa baha o sa mga dumi-dumi sa daan. Pangalawa, pwede tayong bumili sa mga TikTok shop, Shopee ng mga panangga sa baha like yung mga bota o kaya plastic na binabalot sa paa o di kaya ay magpatingin agad sa doktor kung may nakita tayong sintomas.